Good evening. Our topic for tonight, our Lord Jesus Christ showed the temple and the all prophet and then the apostle. Our Lord Jesus Christ is ascend. Is the topic for tonight. Good evening. Peace be with you. The name our Lord Jesus Christ. Our topic for tonight, our Lord Jesus Christ showed the temple and the apostle and prophet sent our Lord Jesus Christ because not to prompt the God to send the all of that, no, not to prompt to God to direct to the Father for you ascend. Therefore, so sent the apostle and then prophet, our Lord Jesus Christ to send about this. No other God to send the apostle and then the prophet. Yun po, ang Panginoong Hesus po ang nagsusugo ng mga propeta at ng mga apostol. Kasi siya po yung sa kanya po kasi binigay na po yung lahat mga bagay sa Panginoong Hesus. Kaya siya po yung nagsusugo ng mga propeta, apostol, at saka siya rin po yung nagpakita sa templo. Siya po yung pumaparoon sa pagtitipon, yung Panginoong Hesus. Siya po nagpakita sa templo at pumaparoon sa templo. Wala na pong iba kundi ang Panginoong Hesus. It's a topic for tonight. The God showed the temple. The God is this, our Lord Jesus Christ. And then all prophet and then apostle, only Jesus Christ to send. No Father God to send about this. Only our Lord Jesus Christ. Because all creation of God give the Son. Binigay na po yan. Give the Son to our Lord Jesus Christ. Is a topic for tonight. Siya po yung binigay na po kasi ng Ama ang lahat ng mga bagay sa Panginoong Hesus. Kaya siya po yung nagsusugo ng mga propeta, apostol, at saka siya po yung nagpakita sa templo nung nagkatawan tao siya. Siya yung Diyos na nagpakita sa templo. Hindi po yung Ama, kasi yung Ama hindi pa po yan bumababa sa langit, kundi ang Panginoong Hesus. Ito, sabi ng banal na kasulatan, basahin ko sa inyo. Kasi lahat ng mga bagay, binigay din sa Panginoong Hesus. Kaya nagsusugo yung Panginoong Hesus at siya rin yung nagpakita sa templo. Dito po sa Lucas, kasi binigay na ng Ama sa kanya yan, yung lahat ng mga bagay. Kaya siya po yung nagpakita sa templo, siya rin po yung nagsusugo ng mga propeta. Ito po sa Lucas 10:21. Ito po sa 10:21 hanggang 22. Dito po sa Lucas 10:21-22. At ng oras din niyon ay nagalak sa Espiritu Santo at sinabi, ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matalino, at pinahayag mo sa mga sanggol. Gayon nga, Ama, sapagkat gayon ang nakalulugod sa iyong paningin. Ang lahat ng mga bagay ay binigay sa akin ng aking Ama. At walang nakilala kung sino ang anak, kundi ang Ama. At kung sino ang Ama, kundi ang anak. At yaong ibiging pagpahayagan ng anak. Ayun lahat ng mga bagay binigay na sa Panginoong Hesus yan. Yung mga tao, yung mga tao, lahat ng mga bagay. Kaya yung nagsusugo ng mga apostol at propeta
Ang Panginoong Hesus po yun, wala na pong iba. At siya rin yung nagpakita sa templo na Diyos. Sabi, yung pinaghandaan ng daan ni Juan Bautista. Ito, basahin ko sa inyong muli. Dito po sa Lucas, kasi binigay na ng Ama yan sa Panginoong Hesus. Kaya siya po yung nagsusugo ng mga apostol, propeta, siya rin yung pumaparoon sa templo. Pagka nagkakatipon tayo, sa pagpipisan, siya rin po yung pumaparoon. Si Moises, lingkod niya po yun. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Sa Lucas 10:22, ang lahat ng mga bagay ay binigay sa akin ng aking Ama. At walang nakakilala kung sino ang anak, kundi ang Ama. At kung sino ang Ama, kundi ang anak. At yung ibiging pagpahayagan ng anak. O yun, walang nakakilala sa Ama, wala nakita sa Ama, di ba? Sabi ng banal na kasulatan. Kaya siya yung nagsusugo sa mga propeta at apostol. Hindi ka naman pwedeng suguin ng Diyos, tapos hindi mo siya kilala. Ang nagsusugo yung Panginoong Hesus. Wala na pong iba. Kasi binigay na yan ng Ama sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Binigay na sa Panginoong Hesus yan. Ito sabi ng banal na kasulatan. Siya yung ang topic po natin, siya yung nagpakita sa templo, siya yung nagsusugo ng mga propeta at apostol. Kasi yung lahat ng mga bagay, binigay na po yan sa Panginoong Hesus. Ito sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa 1:17:1. Ang mga bagay na ito ay sinilita ni Hesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luluwalhatiin mo ang iyong anak, upang ikaw ay luluwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman. Upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan, ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. Lahat ng mga bagay na tao binigay niya ng Ama sa kanya. Kaya, ang nagsusugo ng mga apostol, propeta, ang Panginoong Hesus po. Yun po, siya po yung simula pa nung nilangin yung langit at lupa, ibinigay na niya ng Ama sa kanya. Ganun po. Kaya siya po yung Diyos na pinaghandaan ng daan ni Juan Bautista. Siya po yung nagsugo kay Juan Bautista. Ito po sabi ng banal na kasulatan, para maintindihan nyo, lahat ng mga bagay ay binigay na sa kanya ng Ama yan, sa Panginoong Hesus. Kaya siya po yung nag-aalaga ng tupa, siya yung nagsusugo ng mga propeta at apostol. At siya rin yung nagpakita sa templo, at siya rin yung pinagandaan ng daan ni Juan. Ito sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa Hebreo 2:10, sapagkat nararapat sa kanya na pinag-ukulan ng lahat ng mga bagay. At sa pamagitan niya, ang lahat ng mga bagay, sa pamagitan niya, ang lahat ng mga bagay. Sabihin, sa kanya talaga yan yung lahat ng mga bagay, binigay na sa kanya ng Ama. Sa pagdadala ng maraming anak sa kaluwalhatian na gawing sakdal, siya may gawa ng kaligtasan nila sa pamagitan ng mga sakit. Binigay na sa kanya yan, naukol sa kanya, sabi rito. Sa pamagitan niya, lahat ng mga bagay, di ba sabi rito, basahin ko sa inyong muli. Dito po sa Hebreo 2:10, sapagkat nararapat sa kanya na pinag-ukulan ng lahat ng mga bagay. At sa pamagitan niya, ang lahat ng mga bagay, sa kanya lahat ng mga bagay na yun. Kaya siya po yung nagsusugo ng mga apostol, propeta. Dahil wala makaparoroon sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Kasi nga sa Ama, walang nakakilala, walang nakakakita, kundi ang Panginoong Hesus lang. Kaya siya po yung Diyos na nagsusugo. Wala na pong iba. Ito, sabi ng banal na kasulatan, para maintindihan nyo, sa Ama, walang nakakita, di ba? Sabi sa 1, walang nakakilala. Ito rin sabi ng Panginoong Hesus dito, sa may Mateo. Walang nakakita kasi sa Ama tsaka wala nakita sa Ama, saka wala nakakilala sa Ama. Kaya yung nagsusugo, ang nakilalang Diyos ni Moises, yung Panginoong Hesus po, saka ni Elias, siya po yun. Sabi nga, wala nakakilala sa Ama, di ba? Sabi, Kaya siya yung Diyos na kinikilala nila yung Panginoong Hesus. Kasi lahat ng mga bagay, binigay niya ng Ama sa kanya. Ito, sabi po ng banal na kasulatan. Dito po sa Mateo 11,
27. Ang lahat ng mga bagay ay binigay sa akin ng Ama. O, sino may hindi nakakilala sa anak, kundi ang Ama? Sino may hindi nakakilala sa Ama? O, wala nakakilala sa Ama Kaya nga, ang nakilala nila yung Panginoong Yesus. Kaya siya yung nagsusugong Diyos na siya yung nagsusugo ng mga propeta, apostol. O, basahin ko sa inyong muli. Ang lahat ng mga bagay binigay sa akin ng aking Ama. Sino may hindi nakakilala sa anak, kundi ang Ama? Sino may hindi nakakilala sa Ama, kundi ang anak? Yung ibiging pagpahayagan ng anak. O siya po yung nagsusugo ng mga apostol, propeta, yung Panginoong Yesus. Siya po, ito, gaya nung dito, siya po yung nagsugo kay Elias, kay Moises, siya rin po. Ito sabi ng Banal na Kasulatan, nung sinugo yung mga apostol muna rito. Tapos, nagsugo pa siya ng iba pa, yung 70. Ito sabi po ng Banal na Kasulatan. Dito po sa Mateo 10:5, ang 12 ito'y sinugo ni Jesus. At sila'y pinagbili na sinasabi, huwag kayong magsitungo sa alinmang daan ng mga hintil, at huwag kayong magsipasok sa alinmang bayan ng mga taga-Samaria, kundi bagkus magsiparoon kayo sa mga tupang nangawaglit sa bahay ni Israel. O yun, siya po yung nagsusugo, siya po yung nagsugo kay Juan Bautista, lahat po siya po yung nagsusugo, kasi lahat ng mga bagay, binigay niyan sa Panginoong Yesus, di ba? Nilalang sa kanya ang lahat ng mga bagay, sabi ng Banal na Kasulatan. Kaya siya po yung nagsusugo. Ito, basahin ko sa inyo rito dahil binigay niya ng Ama sa kanya para malaman nyo, siya yung nagsusugong Diyos ng mga apostol, mga propeta. Ito po sa Kasi ukol sa kanya lahat ng mga bagay, di ba? Sabi sa Hebreo. Ito rin po sa Kolosas para maintindihan nyo na ibinigay na yan sa kanya ng Ama. Ang lahat ng mga bagay. Dito po sa Kolosas 1:17. At siya'y una sa lahat ng mga bagay. At lahat ng mga bagay na nabubuhay dahil sa Kanya. O yun, sa Kanya lahat yan At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia na siyang ang pasimula, ang panganay sa mga patay upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Ayun sa Kanya lahat ng bagay ay binigay na sa Kanya sabi ng Banal na Kasulatan. Kaya siya po yung nagsusugo ng mga apostol, propeta. Wala na pong ibang Diyos na nagsusugo at wala rin Diyos na pumaparoon sa templo kundi ang Panginoong Yesus. Siya lang po yung pumaparoon sa templo, yung Panginoong Yesus. At saka siya po yung nagsusugo. Ito, yung sinugo naman ng Panginoong Yesus yung 70, para ipagandaan siya ng daan. Yung Panginoong Yesus, ito po sa Lucas 10:1. Pagkatapos nga ng mga bagay na ito, ang Panginoon ay humalal ng 70 pa. At sila'y sinugong dala-dalawa sa unahan ng kanyang muka, sa bawat bayan at sa dako ng kanyang paroroonan. Ayun nagsusugo siya para pagandaan siya ng daan ng kanyang muka, sabi rito. Pasahin ko sa inyo ulit. Pagkatapos nga ng mga bagay na ito, ang Panginoon ay naghalal ng 70 pa at sila'y sinugo dala-dalawa sa unahan ng kanyang muka. Sa unahan ng kanyang muka, mga nagsusugo siya. Gaya si Elias, sinugo para maganda ng daan sa kaunahan ng kanyang muka. Ayun po, siya rin po nagsugo kay Elias. Ito sabi ng Banal na Kasulatan, siya yung nagsugo kay Elias. Ito po sa Malakias, para pagandaan siya ng daan sa unahan ng kanyang mukha. Dito po sa Malakias 3:1. Narito aking sinusugo ang aking sugo. At siya'y maghahanda ng daan sa harap ko. Sabi rito sa Malakias, sa lumang tipan, siya rin yung nagsusugo. Yung nagsasalita po rito, yung Panginoong Yesus, kasi binigay na sa kanya ng Ama lahat ng mga bagay At saka siya yung pumaroon sa templo na nagpakita. Hindi naman bumababa yung Ama, di ba? Hindi pa yung nagpapakita. Patuloy ko po.
At ang Panginoon na iyong hinahanap ay biglang paroroon sa kanyang templo at ang sugo ng tipan na iyong kiniligayahan. Narito, siya'y dumarating, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ayun o. Ngunit sino ang makatatahan sa araw ng kanyang pagparito? At sino ang tatayo pagka siya'y pakikita? Sapagkat siya'y parang apoy ng magdadalisay at parang sabon ng tagapagpaputi. Ayun o. Sabi rito, sinong tatayo sa araw ng kanyang pagpapakita, di ba? Siya yung pumaroon sa templo. Kaya siya yung pinagandaan ni Juan Bautista ng daan, yung Panginoong Yesus. Yung pumaroon sa templo, yung nagkatawang tao po siya. Ang Panginoong Yesus po talaga ang pumaparoon sa mga kapisanan, yung pagtitipon. Siya po ang Diyos. Wala na pong ibang pumaparoon sa templo, kundi ang Panginoong Yesus. Wala na pong iba. Siya po yung nagpapakitang Diyos. Gaya sabi niya rito rin sa sa may Malakyas 4:5. Narito, aking susuguin sa inyo si Elias na propeta, bago dumating ang dakila at kakikilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Ayun, siya yung nagsusugo kay Elias, kay Moises. Ito naman yung kay Moises, siya rin yung nagsugo kay Moises, siya rin yung lingkod niya rin si Moises. Ito sabi po ng banal na kasulatan. Dito po sa Malakyas 4:4. Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking iniutos sa kanya sa Horeb, para sa buong Israel, sa makatuwid bagay, ang mga palatuntunan at mga katulan. Ayun lingkod niya si Moises yung Panginoong Yesus, kasi lahat ng mga bagay, binigay na yan sa kanya ng Ama. Siya yung lingkod niya si Moises, di ba? Yung tumawid sila sa dagat na mapula, ang sumabaybay sa kanila yung Panginoong Yesus, di ba? Lingkod niya rin si Moises, kaya yung Panginoong Yesus, exist na po yan. Siya po yung Diyos na pumaparoon sa templo, wala nang iba. Ito sabi ng banal na kasulatan. Siya yung nagpapakita sa templo yung pumaparoon sa templo. Wala na pong Diyos na pumaparoon sa templo, sa pagpipisan, kundi ang Panginoong Yesus. Ito sabi ng banal na kasulatan. Dito sa Exodo. Siya po yung pinaghahandaan nila ng ito sabi po ng banal na kasulatan dito sa Exodo 25:8. At kanilang igawa ako ng isang santuaryo upang ako'y makatahan sa gitna nila. Ayun ayon sa lahat ng aking pinakita sa iyo, sa inyo ng tabernakulo, at sa inyo ng lahat ng kasangkapan niyon, at gayon ninyo gagawin. Ayun, sa yung pumaparoon sa templo, sabi niya rito, igawa niyo ako ng santuaryo. Yung Panginoong Yesus po nagsasalita ron. Siya naman yung pumaparoon sa templo, wala naman pong iba, di ba? Sabi nga ng Panginoong Yesus, sapagkat kung saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa aking pangalan, doon ako kasama nila. Siya yung pumaparoon sa templo, hindi naman yung Ama Hindi po yung Ama ng Panginoong Yesus pumaparoon, kundi ang Panginoong Yesus. Kasi lahat ng mga bagay, binigay na yan ng Ama sa Kanya, yung mga tao. Basahin ko sa inyo muli. Dito po sa Exodo 25:8. At kanilang igawa ako ng isang santuaryo upang ako'y makatahan sa gitna nila. Siya yung pumaparoon sa gitna, yung Panginoong Yesus, wala naman pong iba. Hindi po yung Ama. Kaya yung ating Panginoong Yesus, siya yung Diyos na sinasamba nung una pa. Wala na pong iba. Kasi pag sinamba mo yung Panginoong Yesus, sinamba mo na rin po yung Ama. Kasi isa na silang ng Espiritu. Isa lang po ang Espiritu ng Ama at ng Panginoong Yesus. Ito, sabi rito, siya yung pumaparoon din sa templo. Ito, sabi rito sa banal na kasulatan. Wala namang pumaparoon sa pagpipisan, sa Sion, kundi ang Panginoong Yesus lang. Siya rin yung nagpakita ron sa Sion, nung nagkatawang tao siya. Ito, basahin ko sa inyo rito. Dito sa Mateo 18:20. Sapagkat kung saan nagkakatipo ng 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroon ako sa gitna nila. Kita nyo nga, siya yung pumaparoon sa santuaryo, sa pagpipisan, yung Panginoong Yesus. Hindi naman po yung Ama, di ba? Kasi nga, binigay na sa kanya yon ng Ama yung lahat ng mga bagay.
Siya po yung pumaparoon pag sumasamba tayo sa Diyos. Yung Panginoong Yesus po yun. Yung sabi niya, igawa niyo ako ng santuario para ako'y makatahan sa gitna nila. Diba? Sabi niya sa Exodo 25:8. O God, ito rin yung sabi niya sa Mateo, duroon akong sa gitna nila, sabi niya rito. Basahin ko sa inyong muli. Dito sa Mateo 8:20. Sapagkat kung saan nagkakatipo ng 2 o 3 sa aking pangalan, ay paparoon ako sa gitna nila. O, siya yung pumaparoon sa gitna, yung sa pagpipisan, sa pagsamba. Ang Panginoong Yesus po yun, hindi po yung Ama. Kasi pag pumaroon yung Ama, siya na rin yun, kasi isa na espiritu ng Ama at saka ng anak, ganun po yun. Sinamba natin yung anak, sinamba na rin natin yung Ama, ganun po yun. Kasi isa lang silang pagka-Diyos. Ganon, siya po yung pumaparoon sa templo. Siya yung nagpakita, di ba? Sabi sa Malakias 3:1-2, siya po yung nagpapakita sa templo. Ito sabi ng banal na kasulatan. Siya yung nagpapakita sa Sion eh. Itong, wala naman, yung Ama naman, hindi pa yung nagpapakita, di ba? Hindi pa yung nagpapakita sa templo, sa Sion, kundi yung Panginoong Yesus. Sabi nga ng Panginoong Yesus, ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. O gano'n. Kasi isa lang ang larawan ng kanilang pagka-Diyos eh. Sabi ng Panginoon. Pag nakita mo yung Panginoong Diyos na Diyos, nakita mo na rin yung Ama. Kasi nga magkalarawan sila ng pagka-Diyos eh. Yung Ama at anak eh. Isa lang sila ng pagka-Diyos. Kung anong pagka-Diyos ng anak, o ganun din yung Ama. Sabi nga ng Panginoong Yesus, ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Kasi isa lang ang kanilang pagka-Diyos nila, isa sila ng kalwalatian. Ganun po. Kaya yung Diyos ang nagpakita sa templo. Ito sabi ng banal na kasulatan. Dito sa Isaias 42:8. Ang tinig ng iyong mga bantay, sila ay maglalakas ng tinig na magkakasamang magsisiawit. Sapagkat sila ay makakita ng mukaan. Sapagkat ang Panginoon ay bumalik sa Sion. O, di ba? Yung Panginoong Yesus nakita nila sa Sion na nagturo, di ba? Tuwing araw ng Sabat. O siya yun, yung niya sabi rito sa may Isaias 52:8. Siya po yung nagpakita sa Sion. O yung Sion kasi, yun po yung bahay sambahan, pagpipisan, yun po yun. Yun po yung ibig sabihin ng Sion. Basahin ko sa inyong muli. Dito sa 52:8. Ang tinig ng iyong mga bantay, sila'y naglalakas ng tinig, na magkasamang magsisiawit, sapagkat sila'y makakita ng mukaan, sapagkat ang Panginoon ay bumalik sa Sion. O, kita nyo nga, hindi naman nakita yung Ama eh, hindi naman pumaroon yung Ama sa templo eh. Kundi itong verse na to, sa Panginoong Yesus talaga to, nauukol, itong Isaias 52:8, kasi siya lang yung nagpakita sa templo, sa Sion. O, yun po. Ito, meron pa rin po rito para maliwanagan kayo ng gusto. Ang Panginoong Yesus talaga yung nagpapakita sa Sion. O, ito po sa may Isaias 59:20. At isang manunubos ay paroroon sa Sion. O, sino ba yung manunubos na pumaroon sa Sion? O, di ba yung Panginoong Yesus, siya yung nakita ng mga tao nung araw. Basahin ko sa inyong muli, no? Tapos papatuloy ko. At isang manunubos paroroon sa Sion. O isabihin ng Sion, yung mga dako po yun ng bahay, sambahan, mga pagpipisan. At sa kanila na naghihiwalay sa Jacob ng pagsalangsang, sabi ng Panginoon. O yun, siya lang po yun, yung manunubos na Panginoon na pumaroon sa Sion. Siya yung nagpakita sa templo, wala na pong iba. Itong verse na to, nauukol po to sa Panginoong Yesus. Siya po yung Diyos na sinasamba nila nung araw pa, nagpakita. Kaya mali po yung sinasabi nila, yung Panginoong Diyos, tao. Hindi po mga sugo ng Diyos yun. Ayun po, yun po yung Panginoon, di ba? Siya rin nagpakita. O siya naman siya rin yung naghanda ng daan sa kanya, si Juan Bautista. Ito sabi ng banal na kasulatan. Kasi si Juan Bautista, isa lang po ang espiritu ni Juan Bautista, ni Elias, isa lang yun. Siya yung maghahanda ng daan sa unahan ng mukha ng Panginoon. Ito sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa Lucas
Ito po sa Lucas 1:14. Kasi nung magkakaanak dito si Elizabeth sa pamagitan ni espiritu ni Elias, pero si Juan Bautista yon, yung Juan Bautista, tatawagin pangalan. Dito po sa Lucas 1:14. At magkakaroon ka ng ligaya at galak, at marami ang maliligaya sa pagkapanganak sa kanya, sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon, at siya hindi inom ng alak ni matapang na inumin. At siya ay mapupuspos ng Espiritu Santo mula pa sa tiyan ng kanyang ina. At marami sa mga anak ni Israel, pagbaliking loob niya sa Panginoon na kanilang Diyos. At siya ay lalakad sa unahan ng kanyang muka na may espiritu at kapangyarihan ni Elias. Ayun, yung espiritu ni Elias, pinagkatawan tao ng Panginoong Jesus, ng Diyos, sa katauhan naman ni Juan, ganun. Kaya isa lang po yung espiritu ni Elias, saka ni Juan, ganun po. Ito, sabi ko sa inyo muli. At siya lalakad sa unahan ng kanyang muka na may espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang pagbalikin loob ang mga puso ng mga ama sa mga anak, at ang masuwail magsilakad sa karunungan ng mga matuwid, upang paglaanan ang Panginoon ng isang bayang nahanda. O yan po, si Juan Bautista po ang tinutukoy dito ng banal na kasulatan na maghahanda sa daan ng Panginoong Yesus. Siya po yun. Ito sa may Lucas naman din, sa uno po ng Lucas 76. Ito po sa uno ng Lucas 76. O ikaw sanggol, tatawagin kang propeta ng kataas-taasan. Ayun, tatawagin siyang propeta ng kataas-taasan, kasi yung propeta, yung kataas-taasan tinutukoy rito, yung Panginoong Yesus. Sapagkat magpapauna ka sa unahan ng mukha ng Panginoon, upang ipaganda ang kanyang mga daan. Ayun, ipaghahanda siya ng daan. Si Elias po to, at si Juan, kayo maghahanda ng daan sa Panginoong Yesus. Ang nagsugo po kay Elias at saka kay Juan ng Panginoong Yesus. Kasi walang makilala sa Ama kundi ang anak. O pwede bang, di sana nakilala nila si di ba, ang Ama. Sabi ng siya yung nagsusugo, yung Panginoong Yesus. Yun po yung binabanggit na sa Lucas. Ito po yun, ang nagsasalita rito, yung Panginoong Yesus, dito po sa Malakias 4:5. Narito, aking susuguin sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na karawan ng Panginoon. Ayun, siya po yung nagsugok kay Elias. Yung si Elias, si Juan, isa lang po ang espiritu noon. Isa lang po yun. Kasi si Elias namatay na. Tapos pumunta yung espiritu niya sa langit. Tapos sinugo naman ng Panginoong Yesus ng Diyos sa katauhan naman ni Juan Bautista. Yun po, siya po yung nagsusugo, yung Panginoong Yesus. Siya po yung nagsusugo sa lahat kasi binigay na yan ng Ama sa kanya yung mga lahat ng mga bagay. Itong sabi po ng banal na kasulatan, para malaman nyo, si Elias po talaga yung si Juan at saka si Juan Bautista. Ito po sa Mateo. Isa lang po yung espiritu ni Elias sa ni Juan Bautista. Ganun din po yung ating Panginoong Yesus. Isa lang ang espiritu ng Ama at ng Anak. Pero ang Panginoong Yesus, pinanganak mo na siya ng espiritu ng Ama. Pero espiritu ng Panginoong Yesus sa Ama rin yun. Ganun. Kaya Diyos po yung isa lang ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Yesus, ng Ama. Kaya nga sabi ng Panginoong Yesus, ang nakita sa akin, nakita sa Ama. Kasi nga, magkalarawan sila ng pagka-Diyos. Ang Panginoong Yesus, ito po sabi ng banal na kasulatan, na sa katunayan, ito po yung nasusulat sa Malakias, itong nasa Mateo, yung nasa Malakias 4:4 at saka sa Malakias 3:1-2. Ito ang katumbas na salita nung nasa Mateo.
Siya talaga yung si Elias at si Juan, iisa lang po yun. Ito po sa Mateo 11:10. Ito yaon tungkol sa kanya ay nasusulat. Narito, sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ng iyong muka na maghahanda ng iyong daan sa unahan mo. At mula sa mga araw ni Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay nagbabata ng karasan at kinukuha ng sapilitan ng mga taong mararahas sapagkat ang lahat ng mga propeta at ang kautusan hanggang kay Juan ay nagsipanghula. At kung ibig ninyong tanggapin, ay siya si Elias na paririto. Ayun o. Si Elias na paparirito. Yun. Nagkatawang tao si Elias sa pamagitan ng si Elias sa pamagitan naman ni Juan, yung si Juan yung Bautista, siya po yung laman naman. Iisa lang po ang espiritu ni Juan sa ni Elias, pero may dalawa silang katawan laman. Una si Elias, tapos naging si Juan naman, ganun po. Siya po talaga yung nasa Malakias 3:1-2, saka 4:4-5. Ang sasalita po ron, yung Panginoong Yesus, siya po yung nagsugo. Siya po yung nagsusugo talaga kasi hindi ka naman makaparoroon sa Ama. Sabi ng Panginoong Yesus, wala makaparoroon sa Ama kundi sa pamagitan ko. Ganon. Siya po yung nagsusugo. Kaya nga walang nakakilala sa Ama kundi ang anak. Kaya di sana nakilala ni Juan yung Ama, di ba? Saka ni Moises. Kasi nga yung nakikilala nilang Diyos, yung Diyos na may mana, di ba? Sabi sa Isaias. Ito po, basahin ko sa inyo para malaman ninyo, si Elias at si Juan, isa lang ang espiritu, at saka naghanda ng daan sa Panginoong Hesus, si Juan Bautista, yun po yung si Elias. Ito po sa 17 ni Mateo 10. At tinanong siya ng kanyang mga alagad na nagsasabi, bakit nga sinasabi ng mga eskriba na kinakailangan pumarito muna si Elias? At sumagot siya at sinabi, katotohanan si Elias ay paririto at isasauli ang lahat ng mga bagay. Datapat sinasabi ko sa inyo, naparito na si Elias at hindi nila siya nakilala, kundi ginawa nila sa kanya ang anumang kanilang ibigin. Gayun din naman ang anak ng tao ay magbabata sa kanila. Nang magkagayoy na pag-unawa ng mga alagad na si Juan Bautista, ang sa kanila ay sinasabi niya. Si Juan Bautista naman siya, nagkatawan laman si Juan Bautista. Isa rin po ang espiritu ni Elias sa ni Juan Bautista. Yun po, siya po yung pinaghandaan ng Panginoong Hesus, siya yung naghanda ng daan sa Panginoong Hesus, si Juan Bautista. Siya yung, di ba siya yung pumaroon sa templo, yung nakita siya. Hindi naman po nakikita yung Ama di ba? Hindi naman pumaroon sa templo, kundi yung Panginoong Yesus lang Kaya siya kanya po nauukol yung Isaias 52:8, saka yung Isaias 59:20, kasi siya lang po yung Diyos na manunubos. Ganun po. Ito pong sabi ng banal na kasulatan din, Kasi siya nga yung yung pinaghahandaan ng daan ni Juan Ito po rin yung sabi ni Juan Bautista dito po sa na sa katunayan, siya talaga yung naghanda ng daan sa Panginoong Yesus, si Elias, yung sinasabi sa Malakias 3:1-2, saka 4:5 ng Malakias. Ito po sa 1 naman. Sa katunayan nga, na siya yung naghanda ng daan sa mukha ng Panginoong Yesus. Siya yung tinutukoy na Diyos doon sa Malakias 3:1, di ba? Ito po sa 1. Ito po sa 1:3:27. Sumagot si Juan at sinabi, hindi makatatanggap ng anuman ang isang tao malibang ito'y ipagkaloob sa kanya mula sa langit. Kaya man ay magsisaksi sa akin na aking sinabi, hindi ako ang Kristo, kundi ako'y sinugo sa unahan niya. Sinugo si Juan Bautista dito, sabi rito. Siya po yung sinugo na sinasabi sa Malakias 3:1-2.
saka sa 4:5, yun nagsugo, yung Panginoong ng mga hukbo, yung Panginoong Yesus po. Yun po. Ang Panginoong Yesus po yung nagsusugong Diyos, at saka nagpakitang Diyos sa templo, di ba? Wala na. Yung Ama kasi hindi pa yan nagpapakita sa templo, hindi po. Kundi ang Panginoong Yesus ang pumaparoon sa templo. Ito, basahin ko sa inyo dito sa muli. Siya yung pumaparoon sa templo. Siya yung pumaparoon sa templo nung kapanahunan pa ni Moises. Siya po, kasi lingkod niya si Moises eh. Diba? Ito sabi ng Panginoong Yesus dito. Siya yung pumaparoon sa templo eh. Sa gitna. Ito sabi nung, siya yung nagpakita nung nakatawan tao siya. Dito po sa Exodo 25:8. At kanilang igawa ko ng isang santuario upang ako'y makatahan sa gitna nila. O sabihin yung templo yon, yung santuario. Siya yung tumatahan sa gitna rito, di ba sabi niya? Dito sa may Exodo 25:8. Tapos sabi niya rin dito sa Mateo, sa 18:20, ito, sapagkat kung saan nagkakatipon ng 2 o 3 sa aking pangalan, naroon ako sa gitna nila. O, siya talaga yung Diyos na pumaroroon sa templo. Kasi nga, yung Ama, hindi naman bumababayan sa langit eh. At saka isa pa, lahat ng mga bagay binigay na sa Panginoong Yesus. Kaya kilala nilang Diyos doon, yung Panginoong Yesus. Yun po yung nagpakita kay Moises na Diyos, yung kinausap niya sa bundok, di ba? Ayun po, yun po yung nakilala nilang Diyos, yung nagpakita, at saka yun po yung nagsusugo ang Panginoong Yesus. Ito sa katunayan na siya talaga yung bumabang Diyos, no? Na nagpakita sa kanila, ito po, para malaman nyo. Siya yung humanap, sabi niya rito, no? Yung pumaroon sa templo, nagpakita. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Sa Ezekiel 34:10. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Narito ako'y laban sa mga pastor na aking aalisin ang aking mga tupa sa kanilang kamay. At aking silang patitigilin ng pagpakain ng mga tupa. At hindi naman pakakanin ng mga pastor ang kanilang sarili. At aking ililigtas ang aking mga tupa sa kanilang bibig upang wag maging pagkain sa kanila. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito ako, sa makatwid bagay ako ang sisiyasat ng aking mga tupa at aking hahanapin. O siya yung humanap, di ba, nung nagkatawan tao siya. Aking hahanapin, sabi niyang gano'n, no? Kung paano hinanap ng pastor ang kanyang kawan, sa karawan na yun, siya'y nasa gitna ng mga kanyang mga tupa na nangangalat, gayon ko hanapin aking mga tupa. At ililigtas ko sila sa lahat ng dako na kanilang pinangalatan sa maulap at madilim na araw. Ayun o, siya yung humanap yung mismo. Ayun o, sabi niya rito, narito ako, sa makatwid bagay ako ang sisiyasat ng aking mga tupa at aking hahanapin. O, siya yung humanap, di ba, nung nagkatawan tao siya. O, di ba nga, yun, siya yung umanap sa kanyang mga tupa, siya yung nakita sa templo. Sabi nga ng Panginoong Yesus pag naitaas ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako nga. Siya na nga yun siya yung humanap, nagpakita sa templo. Ganun po, God bless po. Siya po yung Diyos na nagsugo kay Elias, kay Moises, at saka kay lahat po siya nagsusugo ang Panginoong Yesus. All prophet and apostle, only our Lord Jesus Christ is a saint because all creation of God give the Son. Ganun po, ibinigay na po yan sa anak. Give the Son, our Lord Jesus Christ. Yun po, God bless po. Yun po yung ating paksang natapos, ang Diyos na nagpakita sa templo at ang nagsusugo ang Panginoong Yesus. God bless, ingat po. Sa pangalan po ng